Pero kung girls, naging babae ako, hindi ko na kailangan i-share sa inyo dahil ako mismo ang lalaban sa pageant. Sigurado title tayo dyan. Pak! Ganon! Hello mga Daver Cats! Ako nga pala ang nag-iisa niyong The Catwalk King of the Philippines na talaga namang nakamit niyo rin po ako sa nag-iisang Itbulaga Kalye Serie yung nag-iisa niyong Rogelio Sinon Laresca. Ano po yung sir, yung unang job po bago kayo nag-actor at nag-catwalk? Nag-ano din ako, nag-restaurant ako as a waiter. I work in restaurant for almost 2 years. So, Bakit yung high heels ni catwalk parang mas matibay pa kaysa sa past relationship? ay galing! Snap siya na lang. So siguro kasi ang catwalk ko kasi is very full of confidence, very full of pain ng nakaraan ko. Siguro ganun din dapat ang isang relasyon. So kung hindi man naging matatag ang relasyon mo, all you have to do is to move on because life is so beautiful. Hindi mo alam ang sunod or kapalit niyan. Kaya always think positive. Ganon lang yon, di ba? Ako kung bibigyan ako ng chance na turuan ang mga Miss Universe, future binibining Pilipinas winners para ilaban sa international. Ako naman kasi napakabait kong tao. I share everything na pwedeng pagpapasexy ko, sinishare ko lahat sa mga fans natin. Of course, kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon na turuan kayo maglakad, gagawin ko. Kasi ang kaalaman kong ito ay isishare ko sa inyo, hindi para lamang sa sarili ko, kundi para din sa inyo at para sa ikakaganda ng bansa natin. 'Di ba? Sharing is caring, caring is loving. So I share, 'di ba? Pero kung girls, naging babae ako, hindi ko na kailangan i-share sa inyo dahil ako mismo ang lalaban sa pageant. Sigurado title tayo diyan. Pak! Ganon! 'Di ba? Nakita po natin sa viral videos ninyo, Yes. kayo mismo na ini-immerse nyo yung sarili nyo instead na i-donate nyo na lang sa charities yung pera. Bakit? Kasi ako naman, ganito kasi yan. Pag ako nakakakita ng isang mga tao na homeless, street children na nasa labas, hindi ko na iniisip na kailangan ko magbigay ng pera sa charity. Ang iniisip ko dito, gusto ko itulong agad ang pera straight away or kung ano man ang kaya kong ibili sa taong mga yon mismo. Kasi yung mga taong yon, on the spot nakita ko, kailangan nila agad eh. Ako yun eh, ako yun dati eh. So masakit para sa akin na nakikita ko sila na nasa street, walang bahay, walang makainan, walang, kung ang iba, walang magulang. Kasi galing ako doon, masakit ang nararamdaman nila sa panahon ngayon. At kailangan nila ang isang kagaya ko. So sir, kaya po talaga malambot yung puso niyo sa mga mahihirap kasi minsan yun ang naranasan. Oo, hindi lang minsan, paulit-ulit ko yung naranasan sa buhay ko. Kaya kung ano man ang meron ako, handa akong tumulong sa taong nangangailangan. Ang naaalala sa akin ng bata na sinabi sa akin, Latmo, tinanong niya ako, bakit tinutulungan mo ang isang kagaya namin? Sinabi ko naman, kasi alam nyo, kung ano kayo ngayon, ganun din ako dati. Gusto kong maranasan nyo na kahit sa simpleng paraan na maibigay ko sa inyo, makatulong ako. Yes, gusto ko sa lalong madaling panahon, sana maibigay na sa akin ang lalong madaling panahon na ito, na makatulong ako sa mga tao. Sa simpleng liit ng charity ko, kahit ako na mag-isa, sigurado madami akong mapapasaya, mabibigyan ng ngiti sa labi at higit sa lahat. Parang maituturing na nila ang sarili na kahit ganito lang ako, may tumanggap sa akin. Sa mga gobyerno naman po, sinasabi ko sa inyo, tumulong tayo. Huwag nating isipin ang sarili nating kapakanan. Kasi to be honest with you guys, konting bagay lang ang kailangan nating itulong sa kanila. Malaking bagay na yun sa kanila. Imagine that, sa isang pagkain na ibibili nyo, magkano lang yon? Isang buong araw nila yung pagpapasalamatan sa inyo. Ang kakapiranggot na yon, nakasave na kayo ng buhay. Kaya sa gobyerno ng Pilipinas, guys, tumulong tayo. At higit sa lahat po, sa mga taong kagaya ko dati, mahihirap, mayaman man, huwag po tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Ilang beses tayong madapa,
masaktan, masugatan ng paulit-ulit. Tandaan ninyo, hanggat buo sa puso natin ang pangarap sa ating buhay, matutupad po yan. Dahil naniniwala ako ng Panginoon nasa likod natin. Pantay-pantay ang Panginoon pag tumingin sa atin.